lahat mga kapatid. Salamat sa Diyos tayo po muli ay natipon sa puok na ito o sa platform na ito upang atin pong ipagpatuloy yung atin pong ginagawang pag-aaral sa mga salita ng ating dakilang Panginoon. Nawa po ay kinatatagpo tayo ng ating dakilang Panginoon na tayo ay patuloy na nagiging tapat sa kanyang mga pangako. Kumbaga, yung katapatan natin ay ipinakikita natin sa ating dakilang Panginoon sapagkat kailanman ang ating dakilang Panginoon ay hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. At sa gabi po ito, muli po ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino po ng Father's House of Europe, ay isa pong malaking kagalakan na ako po ay maging bahagi ng pamilya ng Father's House sa Arabia at ang inyong pong lingkod ay malaking kagalakan at nagiging bahagi ng ganitong mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nung pong nakaraang pag-aaral po natin ay nagsimula po tayo ng panibagong paksain o panibagong aralin at ito nga po yung yung basic discipleship, yung pong Bible study. 'Di ba? Sa tatanungin niyo, 'di ba naman ever since nag-aaral naman tayo ng mga salita ng Panginoon Diyos, 'di ba? So, sa pagkakataon po ito ay napakaganda po nung malaman po natin yung mga principle na kailangang masunod o mga kailangang alam natin kung pag tayo ay nag-aaral ng mabuting balita. Bakit ba mahalagang malaman na po natin itong mga prinsipyong ito? Unang-una po, pag po tayo ay mag-share ng Word of God, it should be the Word of God Himself ang magsasalita para sa kanyang sarili. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi po yung sarili nating interpretasyon. Kung hindi, let the Bible explain himself, 'di ba? And the Bible only can do that if we as the one who read it or the one who facilitate the Bible study know the basic principle needed na masunod o the basic principle na kinakailangang alam natin kapag po tayo nagko-conduct ng Bible study. And this is not just only para doon sa mga taong tinuturuan natin, but most importantly, para sa ating sarili, mga kapatid. Kasi alam po ninyo, sa Bible school po, mga kapatid, meron po kami tinatawag doon meron po kami isang subject meron po ako isang subject sa Bible school na ang subject po ito, how to conduct a Bible study. I thought yung pag Bible study, magpa-facilitate ka, babasahin mo yung sitas o yung verses, and then that's it. 'Di ba? O magkakaroon tayo ng sarili nating kuro-kuro, magkakaroon tayo ng sarili nating opinion o paliwanag about do sa verse nating nabasa. Which is sometimes, alam nyo, okay naman yon, but we need to consider also that the Bible was written not in our own dialect, not in our own language. The Bible was written in two different language or dialect. The Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was written in Greek. And alam po natin mga kapatid that these two language kaiba po sila sa ating pong lengguwahe. Kung mapapansin po ninyo, ang ating pong lengguwahe, yung pong alpabeto natin, the alphabet that we are using, it is an English alphabet at mapapansin po natin yung letra na ginagamit po natin ay kaparehas na sa English, tayong mga Pilipino, parehas po yung letter nung ABC natin, yung alphabet natin, parehas po 'yon. But yung pong sa Hebrew, iba po yung paraan ng kanilang pagkasulat. And during the time of Moses, during that time, meron pa nga po sila yung paraan ng kanilang pagsulat at tinatawag nila ay pictograph.
So may mga symbols pa yon. And yung Greek naman, iba rin po yun. Iba rin yung symbol ng Greek. Iba rin yung kanilang, yung alphabet nila, di ba? And yung Latin, iba pa rin po yan, pero halos may kahawig na po yung Latin do sa English alphabet, di ba? But anyway, hindi pa yun yung mga pag-aaralan natin. I would like to establish first that, and I would like to say that the Bible was not written in our own language, it was not written in Filipino, not written in Cebuano, not even written in English, but the Bible was written in the two original language, which is the Hebrew and the Greek language. And during the time of Christ in his earthly ministry, ang pangkaraniwang lengguwahe nung panahong yon ay Aramaic. So kakaiba rin po yon. But anyway, we are not going to dig in on that particular subject because it is not what we are going to discuss, or it is not what we are going to dig in this series of studies that we are going to do in this following weeks, mga kapatid. At ngayon po, isa pong malaking kagalakan po sa akin sapagkat Pastor Marvin was assigned me to kumbaga to open this Bible study or this series of Pat Tuesday, na kung saan po ay nandun nga tayo yung how to study the Word of God. So gagawin po natin yon, pag-aaralan po natin yon. But of course, alam po natin yung pag-aaral ng mga salita ng Diyos, kailangan po talaga nandun yung puso natin, kung may kabukasan po tayo sa ating pag-aaral. And always remember this, we are studying His Word not to accumulate knowledge, but to have wisdom, mga kapatid. 'Di ba? Kasi yung para magkaroon tayo ng transformation sa ating buhay, mga kapatid. So, before I start, allowed me to pray. Halina po at manalangin po tayo, mga kapatid. Maraming Diyos, kami po'y nagpapasalamat po, Panginoon, sa iyo sapagkat muli mo po kaming tinipon sa pagkakataong ito, sa platform na ito, Panginoon, upang amin pong pag-aralan, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, tinataas ko po, Panginoon, na buksan mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo ng kabukasan ng aming mga puso, Panginoon. At idinadalangin po namin, Panginoon, na kami po ay dalhin mo sa pagkatuto ng iyong mga salita. Sinasamo din po namin, Panginoon, ang sino man makakapanood, Panginoon, ng pag-aaral na ito, Panginoon, ay bigyan mo po sila ng uhaw upang nasa ganun, O Lord God, ay kanila pong nasaing, Panginoon, ang mga ganitong bagay, Panginoon. Yung mga bagay na makapagdudulot, Panginoon, ng kalakasan at kaliwanagan sa aming mga pag-iisip, Panginoon. Sinasamo po namin na isugo mo yung Banal na Espiritu, Panginoon, upang amin pong maunawaan ang iyong mga salita. Siya po yung magturo po sa amin, Panginoon. At Ama, sa iyo pong lingkod, Panginoon, tulungan mo po ako, Diyos, iyo pong i-override, Panginoon, ang paghandang aking ginawa, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang iyong mga salita lamang ang mamutawi sa aking mga labi, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. So katulad po ng nasabi ko, ang pag-aaral po natin ng salita ng ating dakilang Panginoon ay meron pong mga prinsipyo na dapat po tayong sundin. Kanina po sa akin pong introduction, sinabi ko na ang pag-aaral po ng mga salita ng Diyos, ito po ay may mga prinsipyo na dapat po alam natin kung paano natin gagawin yun. Dahil kanina sabi ko po, ang salita ng Panginoon o yung Biblia, yung Bible na ginagamit natin, it is not written in our own language. It was translated to our dialect. Diba? So, yan po ay na-translate. And along the way, yung marami pong translation na sometimes may mga error. I mean, I'm not saying na maraming error, but obviously, mayroong mga clerical error po. But, ganun pa man, dapat alam natin kung paano. Kasi, ganito po, kapag hindi po natin napag-aralan ng maayos yung Biblia, ito po'y delikado.
meron pong danger doon. For example, meron pong isang mangangaral sa Amerika, I don't know kung pamilyar po kayo dito. Correct me if I'm wrong, mga kapatid, but this is what I remember. His name is Jim Jones. I don't know if it is the right name. Okay, siguro let me pull out po, mga kapatid. Let me check. But anyway, ito pong mangangaral na ito ay kanyang pinag-aaralan di umano niya yung Biblia. Marami siyang naging tigasunod. At nagkaroon siya ng prediction that yung second coming of Christ ay noong mga panahon yon. And hinikayat niya yung mga tao niya, yung mga member niya na bumukod sila. So pumunta sila sa isang lugar. At sa pagpunta nila doon sa isang lugar, nagturo siya, at tinuro niya ang ganito. At sabi niya, in the eve of the second coming of Christ, kinakailangan nilang sabay-sabay silang mamatay. So, yung mga tao nila, sabay-sabay na uminom ng lason, mga kapatid. At mahigit na 200 katao yung mga namatay doon, if I'm not mistaken to the data that I'm saying right now. But anyway, ang point ko po doon ay ganito. Kasi alam nyo, delikado yung bagay niyo kapag hindi natin napag-aralan o hindi natin nasuri ng mabuti yung sinasabi ng Biblia. Kasi yung pong Biblia, ito pong Bible, alam po ninyo, kapag hindi po masusi natin pinag-aralan, it will lead us into distraction, mga kapatid. Kaya ngayon po, it is a blessing at it is an opportunity for us to understand yung pong pag-aaral natin, yung mga principle pong yan. I'm not saying I am a Bible teacher, but I'm sharing this to what I've learned in the Bible school, and gusto ko po ito i-share sa inyo, mga kapatid, kasi po ang layunin po ng Father's House ay to equip every member on how to read the Bible properly and how to see what God has saying or telling to us. So, meron po tayong paraan dyan. So, kung meron po kayong copy nung ating po pinag-aaralan, yung pong PDF file po natin, nandun po tayo sa chapter 2. Ang pamagat po ng chapter 2 ay napakaganda. Ito po ay simplified version po ito. Sabi po dito, get the big picture. So, ang example na ginamit po ng writer is, kumbaga, yung para ka nag-iimbestiga sa isang krimen. Sabi dito, let me read. This is the introduction. A crime or a chief criminal investigator. So, parang tayo yon, o ikaw na nag-aaral ng Bible. Your mind races with a multitude of questions. Exactly. When we read the Bible, marami po tayong mga tanong. But as you approach the crime scene, you stop, look around, and do what you know must always be done first in order to solve the crime. You need to get the big picture. So, kailangan po nating makuha yung big picture. So, we need to observe everything carefully to make sure nothing is missed in your upcoming investigation. So, mahalaga po yun. Kasi po yung isang prosecutor o yung investigator, kapag nag-present po siya ng kanyang case sa husgado, the judge will not accept the case not unless you have enough evidence to convince the court na tanggapin itong kasong ito at litisin at ibigay yung verdict, di ba? So, ganyan po natin pag-aaralan niya. So, meron po tayong tinatawag na yung structural diagram. And allow me to share my screen so that maintindihan po natin on how to yung mga terminology, yung mga yung meaning nito, and I hope na sa huling bahagi ng pag-aaral natin sa chapter na ito ay makita po natin yon. And in the end of this topic, I will give an example
on how to dissect the Word of God. Kasi tandaan po natin, katulad na nasabi ko, let the Word of God explain Himself. Diba? Hayaan natin yung salita ng Diyos ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Siya yung magsalita, hindi yung sarili nating opinion. So let me share my screen and I hope that ang bawat isa po ay magkaroon ng masusing pag-aaral o masusing pakikinig sa atin pong pag-aaral ngayong gabi nito. Okay? Okay, so ito po yung tinatawag nating structural diagram. So ano po yung goal po natin dito? So yung ating pong goal is to rearrange the text visually so that you can see the form of the thought in the passage. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin po nito, atin pong ayusin o atin pong i-rearrange yung text upang makita po natin yung thought, yung idea noong passage. Yun po yung ating layunin. Kasi parang ganito po yan, natatandaan ko, merong isang pastor na, ang galing niya magturo eh. Itong pastor na ito, sabi niya, kapag ikaw ay naglalakad at nakasimot ka ng love letter, binasa mo yung love letter na nakasulat doon, yung mga wording na nakasulat doon, and you feel, you fall in love. Kumbaga, parang daman-dama mo na ikaw ay in love doon sa nakasulat. But the problem is, yung goal na yon o yung letter na yon was not addressed to you. Di ba? Sa pag-aaral po ng Biblia, ayan ang nakakalungkot. Maraming mga tao, especially yung mga malaking grupo ng pananampalataya. I'm sorry, I'm not naming names. They are claiming na sila yung sinasaad sa Bible. For example, merong nagsabi, kami to. Kasi kami yung sinasabi dito sa Bible. Kami to. No, hindi po ganun yan. So we need to be careful sa bagay na yan. Alam ko naman po sa Potter's House, hindi natin i-claim na ikaw yung tinutukoy doon sa aklat ng hula. Hindi ganoon. Pero at least alam natin kung paano po natin titingnan kasi alam po ninyo mahalaga makita rin natin sometimes kasi hindi lahat po nagsasalita nagsasalita tungkol sa Bible, lahat ng mga tao nangangaral tungkol sa Bible ay talagang ang pinangangaral niya salita ng Diyos. Kasi tandaan po natin ang Biblia mismo ay nagbabala na marami pong darating na mga lobo na maninila, di ba? So mag-ingat po tayo diyan. Okay, so the structural diagram, yung goal po natin is to rearrange po, hindi po natin babaguhin. Kumbaga, rearrange the text visually so that you can see the form of thoughts in the passage. Okay, sunod po dito, structural diagram principle. So, ito na po yung principles. So, ginawa ko lang, ang principle po ito. Read the scripture passage as many times as necessary to sabi to understand what is saying. Yan. Sabi po doon ay basahin natin ng paulit-ulit yung yung Biblia o yung passage upang nasa ganung maunawaan natin kung ano yung sinasabi. Sunod, sabi po dito, separate the passage into a significant clauses. So mamaya pag-aaralan po natin ano ba yung mga clauses na yan which may range from a form, a single word to an entire phrases. So hahati-hatiin po natin yon, titingnan po natin yon kasi ang Biblia po nasulat po yan by verse. Kumbaga yung po mga nag-translate po nito ay ginawa po nila yan na kumbaga verse by verse. Kumbaga nilagyan nila ng number. Okay.
And then, yung number 3, sabi doon, arrange the clauses by intending subordinate ones under primary ones in order to create a visual picture showing how the thoughts relate to each other. So, yun na po, mahalaga na yun. Arrange the clauses by intending subordinate ones under primary ones in order to create a visual picture of showing how the thought relates to each other. Yung mahalaga po yung how the thought relates to each other. So tandaan po natin yan po yung structural diagram. Para yan napapagawa ka ng bahay, mga kapatid, yung merong may balangkas. So dapat makita natin yon, di ba? So, kaya nga po minsan yung mga nagpapagawa ng malalaking bahay, alam nyo mga kapatid, kumukuha sila ng architect at kumukuha sila ng engineer para po maayos yung build po nito. Mahalaga po yon. So ganun din po sa pag-aaral natin ng Biblia. So kailangan alam natin itong structural diagram principle. Okay. So sabi po dito, sunod na makikita natin, meron po tayong tinatawag na 6 serving men question. So ito po yung 6 na tanong na kailangan itatanong po natin, ito po yung mga gagamitin natin para makita po natin yung thought noong Biblia o nung passage nung pinag-aaralan natin. So ang tanong po dito, sabi dito, who? Sa Tagalog, sino? What? Ano? Where? Saan? When? Kailan? Why? Bakit? How? Papaano? So yan po yung mga tanong. Ang tawag po diyan 6 serving men question. Ulitin ko po. Who? Sino? What? Ano? Where? Saan? When? Kailan? Why? Bakit? How? Papaano? So, makikita po natin mamaya yan sa sample po natin yung gagawin. Okay. Sabi po dito, dapat makita din po natin yung mga connectives or connecting words. Alam po ninyo, I'm not an English teacher, so medyo hirap din po ako diyan. So, but meron po tayong tinatawag na yung mga connectives, yung mga pandugtong na mga salita. Okay? So, yung mga connecting words, so meron tayong tinatawag na conjunction, preposition, and adverbs. So, yung mga example po na conjunction, yung makita natin yung as, and, but, if, or, etc. So, lahat po na makikita natin na mga salita, yung mga conjunction, makikita natin na kailangan ma-highlight natin yan kasi malaki po ang impact po niyan sa pag-aaral po natin ng Biblia. Malaki po ang impact niya para makuha natin yung idea. Yung mga preposition, for example, yung at, by, to, etc. Kaya yan po yung mga preposition. So po yung adverb, yung mga adverb po, yung next, soon, later, therefore, ganyan, etc. So yan po yung mga adverb na tinatawag. So kanina nakita natin yung 6 serving men question, 6 serving men question. So nakita natin yon. Tapos yung ngayon naman po yung mga connectives or connecting words. Okay. Sunod po, yan, ito pag-aaralan po natin ito. Pag-aaralan po natin itong salitang ito, itong verses na ito sa Bible para makita ninyo po yung aking sinasabi. Sa atin po example ay ang nakalagay po sa ating example dito po sa ating PDF ay yung Mark 4, Gospel of Mark chapter 4 verse 35 to 41. Medyo mahaba po ito at medyo marami po mga idea na kailangang dissect. But I choose to change it and I'm going to use the Romans chapter 1 verse 15 to 17. Ito po ay New American Standard Bible 1995. So sabi po dito, for my part, ito po, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first, and also to the Greek.
for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as is written. But the righteous man shall live by faith. Okay, so ito yung ating example, mga kapatid. Kukunin natin yung idea ni Pablo kung bakit niya sinabi ito. Ano ba yung kanyang idea sa bagay na ito? Ano ba yung main idea niya? Bakit niya sinabi ito? So magugulat kayo, mga kapatid. Pakikita natin ano yung layunin ni Apostol Pablo. Okay, so ulitin ko po. So, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For it is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as written, but the righteous man shall live by faith. So apply po natin, mga kapatid, yung principle. So let us dissect it. So gamitin po natin yung structural diagram. Sabi po dito, okay, tingnan po ninyo, naka-highlight po yung mga connecting words. Sabi po doon, yung so, kita po natin yung so, yung for, yan, ilang beses binanggit yung for, di ba? And yung as. Okay. Now, so yan yung mga connecting words. Di ba? Pansinin po natin, yung so, for my part. Yung so, sabi po dito, ang tanong ay, ang una pong question ay who? Diba? Sino yon? Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Kaya po mapapansin natin, so for my part, si Apostol Pablo po yung nagsasalita dito. So ano po yung kanyang, balikan po natin yung idea niya. So sabi niya, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. So what is the idea of Paul? Ano yung kanyang aim? Ano yung kanyang layunin? Pansinin natin mabuti. Ang layunin niya, mga kapatid, sabi dito, ang layunin niya ay to preach the gospel to you also in Rome. Why? Why? Bakit niya gustong ang susunod niya din, ang sunod na tanong din, bakit niya gustong i-preach yung gospel? 'Di ba? Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Why? Bakit hindi siya nahihiya sa gospel? Bakit hindi siya nahihiya? Sunod na tanong, ang sagot doon, for it is the power of God for the salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Another why? Why? Another na tanong ay bakit kailangan niyang bakit niya sinabing ang salvation, 'di ba? Kasi sabi doon, for it is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written. Ang susunod na tanong doon ay how? So babalikan natin, titingnan natin, babalik tayo doon sa book of Habakkuk. Kasi sa book of Habakkuk, sinabi po yung, but the righteous man shall live by faith. So ito yung example, tingnan niyo, mga kapatid, yan yung sample, di ba? So in my part, sino nagsasalita? Gagamitin natin yung six serving men. Una, who? Si Apostol Pablo. Di ba? Why? Ang tanong doon eh, sunod ay what? Ang sunod tanong ay what? I am eager to preach the gospel to you also in Rome. Why? For I am not ashamed of the gospel. Hindi siya nahihiya hindi siya nahihiya na ibahagi ang mabuting balita. Bakit? Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Susunod na tanong, bakit uli? Bakit? Sapagkat ito ang katuwiran ng Diyos. Sapagkat ang katuwiran ng Diyos ay nalantad sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Saan at paano? Yan ang tanong. Paano?
sapagkat nasusulat na ang tao ay kailangang mabuhay sa pananampalataya. Ang matuwid ay kailangang mabuhay sa pananampalataya. So kung papansinin ninyo, na dito sa simpleng halimbawang ito ay na-establish ni Apostol Pablo yung kanyang layunin. Ang layunin niya ay ibahagi yung mabuting balita sa mga tiga-Roma. Bakit? Sapagkat hindi siya nahihiya sa salita sa ebanghelyo. Bakit? Sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang nananampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Bakit? Sapagkat ito yung katuwiran ng Diyos. So kung mapapansin niyo, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, mahalagang makita natin yung layunin noong sumulat. Mahalagang makita natin yung kanyang idea kung bakit niya sinulat ang bagay na ito. Sapagkat kung hindi natin makikita yung idea noong sumulat, ay magkakaroon tayo ng pagkalito. Hindi natin maaabot yung layunin na yon. Hindi natin mauunawaan ang layunin na yon, di ba? Ngayon, ang tanong tingnan ninyo, papansinin natin, ipasok natin yung ibang mga tanong, yung 6 serving men, di ba? Kanino daw dapat i-share yung mga ang tanong ay to whom o who? Kanino? Sa mga tiga-Roma. Sino yung mga tiga-Romang yon? Yan. Sino yung mga tiga-Romang yon? Yung ba mga Romano? Yung ba yung kausap dito ni Apostol Pablo? Hindi. Ang kausap ni Apostol Pablo dito ay yung mga mananampalataya na. Kasi sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. It is for the power of God for salvation to everyone who believes to the Jew first and also to the Greek. So si Apostol Pablo ay nangungusap dito doon sa mga mananampalataya na nandoon sa Roma. Kasi meron pong isang grupo ng mga mananampalataya doon na gusto niyang paabutan ng mabuting balitang ito. Bakit? Kasi nais niya na maunawaang mabuti ng mga mananampalatayang ito yung katotohanan ng Diyos. So yun po, mahalaga po mga kapatid na makita natin yung paraang yon. Alam po ninyo medyo paano ko ba sasabihin yung mga kapatid? Medyo komplikado, medyo paano ko ba? Alam po ninyo, kahit nung nag-aaral po ako sa Bible School, alam niyo mga kapatid, medyo nahirapan din ako kasi this is not what kumbaga, hindi ito yung kinasanayan ko sa paraan ng pag-aaral ng mabuting balita, di ba? O ng Biblia kasi syempre tayo pag nabasa natin, ating panonood o kumbaga i-interpret natin ito, ganun. Pero alam niyo mga kapatid, sometimes kailangan po natin gumamit ng tamang tools in order for us to understand yun pong yung sinasabi ng banal na kasulatan. And I hope and I pray na ito pong pag-aaral natin ito ay maging interesado po kayo mga kapatid. Magkaroon po kayo ng interest. And I pray na i-apply po ninyo ito. Kung kayo po may tanong kung paano ba gagawin ito, kasi hindi ko po ito ma-explain sa very tight na time mga kapatid. Napaka-iksi po ng atin pong oras para po ito ma-explain ko. Kasi alam niyo there are so much technical term and technical, kumbaga napakarami pong yung technical procedure kung paano po natin pag-aaralan ito. And I hope and I pray that we are like the Bereans na nagsusuri po tayo ng salita ng Diyos. Diba? Mahalaga po yan. Lalo pa po mga kapatid na tayo po sa Father's house, we are more on
expository preaching, expository learning of the Bible, mga kapatid. Kasi mahalaga po makita natin ano ba talaga yung sinasabi nito. Remember this, yung pong Romans chapter 8 verse 28, sabi po doon, He causes all things to work together for good to those who love Him. Alam po ninyo, marami pong gumagamit ng verse na yan. And that verse was addressed only to those who love God. Not all His riches and glory. Tandaan po natin yan. That verse was addressed to the believers in Philippians, mga kapatid. Di ba? In-address po yan doon. Hindi po yan ini-address sa lahat. Kasi tayo po, alam niyo mga kapatid, yun po yung pinagkakamali ng maraming mga tao kung bumabasa ng Biblia, bubuksan nila yung Bible, bubuksan nila gano'n, tuturo nila, ito yung message ng Lord sa akin. Di ba? Tuturo ng daliri. Ito yung message. Yung daliri niya doon napatutok doon sa na kung saan at si Judas ay nagbigti. Yun ang message ng Diyos. Si Judas ay nagbigti, di ba? Alam niyo mga kapatid, di ba? Hindi po ganoon. So meron pong tamang tools and tamang way ng pag-aaral po ng Biblia. And I hope mga kapatid that in this series ng pag-aaral po natin, magkaroon po tayo ng desire na malaman po natin ito mga kapatid. Kasi alam niyo even yung pong prayer na Our Father, sabi po doon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tandaan po natin yan, pag po yan ay pag-aaralan po natin, makikita po natin that sometimes mostly yung ating pananaw o ang pagkaunawa natin ay hindi sumasang-ayon doon sa sinasabi ng Biblia. Hindi sumasang-ayon doon sa sinasabi noong verse, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, sa konti ko na ibahagi po mga kapatid, I know na maaaring nagkaroon kayo ng maraming mga tanong, but I pray na kung po kayo, pag-usapan po natin ito sa inyo pong discussion question o sa inyo pong pagninilay ng ating pong pinag-aralan ngayon, ay alamin po ninyo mabuti. And narito po ang inyong lingkod, si Pastor Dinos, Pastor Marvin, nandito po rin na kami po'y handang mga tumugon kung kayo po'y merong mga katanungan. Mahalaga po ito mga kapatid. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nagli-lead na ng group mga kapatid, kapag tayo nagpa-facilitate na ng group. Hindi po tayo mangangaral at hindi po tayo magpi-preach sa group natin. But we need to be more vigilant mga kapatid. Baka kasi sa grupong mga inililid natin, may mga kasama tayo na nagpi-preach na siya or nagtuturo na siya, mabuti sana kung yung paraan ng kanyang pagtuturo, yung itinuturo niya, yun nga ba yung katotohanan, yung nga ba ang tama. So as a facilitator, as a leader ng group na yon na ating hinahawakan, we need to be more vigilant, di ba mga kapatid? Pero nga nagtuturo ngayon mga kapatid na sa paraan ng kanilang pagtuturo, sinasabi nila there is no hell. Kasi ginagamit nila yung verse sa Bible na mahal na mahal ng Diyos ang mga tao at ang Diyos ay hindi daw lilikha ng impyerno para dalhin doon yung mga tao. Diba? So, ingatan natin yan. Maraming nagtuturo ng ganyan. Diba? Katulad din noong John chapter 1 verse 9, if you confess
in your mouth, di ba? Yung i-confess natin yung kasalanan natin sa Panginoon. He is faithful to forgive us. That is correct. But we need to understand what is the condition ng verse na yon. Ano yung condition ng verse na yon, mga kapatid? Diba? So maintindihan natin, dapat makita natin. So yun lamang po sa ngayon, mga kapatid, and I hope and I pray, if you have any question, do not hesitate to ask, and to send message to Pastor Marvin, and to send message directly to me. And if God's will, mga kapatid, ay sikapin po nating sagutin ang mga bagay na ito, mga kapatid. And tandaan po natin to, ang dami pong nagkalat ngayon ng mga nagtuturo online, madami pong nagkalat na nagtuturo na ganito o ganyan. Always remember this. Kapag alam po natin yung principle, alam po natin yung tools, hindi po tayo maililigaw, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po, mga kapatid, ay muli sa ating pong pag-aaral, magsama-sama po tayo at sikapin po natin na tayo, mga kapatid, ay maging katulad ng mga taga-Berea na pinag-aaralan, sinusuri ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. Sinusuri natin ang mga nagtuturo, sinusuri po natin ang mga salitang itinuturo po at mga salitang naririnig po natin sa mga panahong ito. Kanina po at iniimbitahan ko po kayo muli sa isa pong panalangin ng pagtatapos ng ating pag-aaral sa gabi pong ito. Maraming Diyos, salamat po ng marami, O Diyos. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo, sapagkat kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon na maunawaan po namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng mga taong nakinig at patuloy na makikinig at makakapanood po, Panginoon, ng mensaheng ito, Panginoon. Sinasamo ko po, Panginoon, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan, katagpuin mo po, Panginoon, ang aming pangangailangan, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, ang pangangailangang espiritual, Panginoon, ng aming kaluluwa. Itinataas po namin, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na mag-iingat, Panginoon, at patuloy mo po kaming itago sa ilalim po, Panginoon, ng iyong pong pag-iingat, O Diyos, na malalim po ng iyong kapayapaan, O Lord God. Hallelujah. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So muli po, isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po ang inyong pong kapatid sa pananampalataya, inyong pong lingkod, Pastor Lino Magtibay ng Potter's House of Europe. Maraming salamat po.